napag-usapan namin kanina ni Aling Marisa Chang, doon ko napag-alaman na itong si Boyet pala, nangyayari itong mga fits ng pag-aaway nila every time na nakakainom. So balik tayo sa inom na nagiging problema na tuwing Sabado at Lunes. Nagtaka pa nga ako may schedule Sabado at Lunes kasi ito daw yung mga pagkakataon na ang mga kaibigan at ibang mga at yun yung araw ng mga sweldo. So yun yung araw na siya ay umiinit ang ulo at kung ano-ano nga ang nangyayari sa kanila. Siguro, Mang Boyet, dapat yung isipin, unang-una dito, meron po kayong obligasyon sa inyong mga anak na nakakalimutan nyo. Siguro ngayon dapat natin pag-usapan kung ano ang nararapat para sa ikabubuti ng pamilya. Kasi 5 yung mga batang yan, oh. Tapos meron pa kayong 2 years old. Kaya nung panahon na nandyan itong si MJ, kapapanganak lang nitong si Ate Marisa, hindi niyo ba nare-realize? Kayo rin po ang gumagawa ng mga problema na kawawa na naman itong mga batang ito na nakikita minumura ang kanilang ina. Sana maintindihan niyo, Mang Boyet, kung ano po ang nararapat sa isang responsable at mabuting ama. Ang ikalinga ang kanilang pamilya, ang mga bata, at maging financially capable kayo para sa ganon ay may ayos nyo ang inyong pamilya. Yun lang. Para po sa ating mga panauhin na nandito po sa pula, sa buhay na ito dito sa mundo ay mayroon po tayong tinatawag na pangunahing asal o sa English, priority of values. Kung nangunguna po ang pangailangan sa pangatawan na tinutugunan po ninyo, yan ang number 1 sa inyong priority of value, ay nagkakamali po tayo. Kaya mayroon pong mas mataas pa na asal o panuntunan sa ating buhay, yung spiritual value po. At yung pangangalawa yun, yung moral value po natin. Kaya, Mang Boyet, ay kailangan pong manaig ang iyong isip at ang iyong puso laban sa kung anumang pangangailangan lamang sa sexual na spirito. Salamat. Salamat ng marami sa ating Cleo Tagapayo. So, Ate Marisa, kaya mong patawarin si Kuya Boyet? Naranasan niya pero pinapatawad. Ganon po ninyo siya katalaga kamahal? Opo, dyan na po ako nadapa, dyan na rin ako madadapa lalo. At okay naman po sa inyo na kahit kayo magkadapa-dapa, basta kayo magkasamang dalawa. Lang po malumpo. Ay, kita mo nga naman. Mahal ko po yan. Isang ka pa makakakita ng ganyan, Kuya Boyet. Oh. Kailangan siguro unawain nyo na lang po talaga pagka yung mga araw at mga petsa na hindi po pwede, wag na lang po kayo doon mga labit. Sa ibang araw na lang. Hindi ba kaya, Mang Boyet? Kaya po. Kaya naman. Narinig nyo naman po, Mang Boyet, hindi pa kayo nakakahingi ng tawad, pinatawad na po kayo. Paano na po ngayon? Si Inday at si MJ? Kung saan siya masaya, dun siya. Suportahan ko na lang siya. So naniniwala ka, Ate Inday, na doon pa rin talaga mas masaya si Kuya Boyet kay Ate Marisa? Kung saan po siya masaya, suportahan ko na lang siya. Oo. Ikaw, MJ? Yun po, yung tulad po sinabi ni Mary Ann. Support. Paano pag dumating ang araw kumatok ulit si Kuya Boyet? Bubuksan ko po. Pasok ka, tuloy ka. Pero hindi na po sa ganun mangyayari. Kasi alam ko na po tinataihan na po ako, iniiputan pa. Masakit po sa akin. Kasi yung itutulong ko sa kanya, itinulong ko na lang sana sa nanay ko. Kasi nag-iisa na lang yung magulang ko. Tama. Tama! Agree ako dyan, Chang. So paano po, Mang Boyet? Pasensya mo na ako. Patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Kung nabulo ko rin pati yung pamilya mo, pati yung sarili mo. Sana mapatawad mo ako. Ganon din sa'yo, Angel. Sana mapatawad mo rin ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Sana makakita ka pa ng lalaki na magmamahal sa'yo ng totoo. Sana dun na lang. Marami pa Sa kanya mo sabihin yan, di sa amin. B1, pahingin ang upuan para kay Kuya Boyet. Sana mapatawad mo rin ako. Sabi naman kitang pinapatawad eh. Kung malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo, sana patawarin mo pa uli ako. Hindi mo pa uli ako. Basta huwag mo lang akong bububugin. Sa pagmamahal na lang. Huwag mo lang akong
gaganyan nandiyan ng mga bata, pwede na. Wala na mga ngipin, kiss pa. Nakakaingit naman kayo. Nakakayayaan nila ako. Kita mo nga naman, talagang sa kahuli-hulihan, Kuya Boyet. Ang misis mo pa rin ang nandyan para sa'yo at ang mga anak mo. So sana po, hangad namin nga na wala nang mangyaring bugbugan, wala nang pilitan. At sana nga po, sabay kayong pumunta sa center para mas mapaliwanagan po kayo at para mas maunawaan po ninyo. Mang Boyet, ha? Yung kesa pang inom nyo, doon nyo na lang itulong dun sa center. Kung talagang may kailangan donasyon na bigay na 20 pesos, bigay nyo na po yun. At sana nga po, makahanap pa rin po kayo ng maayos na trabaho para sa ikabubuhay ng mga anak po ninyo. At Ate Inday, ganun din kay MJ, dalangin namin na kung ano man ang tunay na magpapaligaya sa inyo, yun naman din ang mahanap ninyo matapos natin mapag-usapan at maayos ang problemang ito. Salamat sa pagtitiwalang binigay nyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ang ating natutunan. Ang obligasyon ng isang asawa sa kanyang kabiyak ay hindi po natatapos sa pagsisiping at pagkakaroon ng mga anak. Ang pagsasama ng mag-asawa ay palagi pong nakasalalay sa bawat isa. Mahalagang intindihin ang nararamdaman ng bawat isa at marinig ang bawat panig. Pero higit sa lahat, sa kahit na anong samahan, talagang napakahalagang mangibabaw ang respeto po. Dahil kung wala nito, ang samahan ay siguradong guguho. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kahit ano ang gawin na pag-iingat at pag-aalaga ng isang asawa sa isang pagsasama, kung hindi naman ito gagawin ng kabiyak niya, asahan na ang tiyak na pagkawasak ng pamilya. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama niyo sa amin. Sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kay B1 at B2. Sa ating trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At syempre pa sa ating mga bisita, salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin dito sa Face to Face. Salamat din sa lahat ng mga sausawero at sausawera natin online, worldwide, na palagi pong nanonood at tumututok. Salamat po sa inyo. Sana po, manood kayo tuwing Sabado, 10:30 ng umaga, ang Untold Stories mula po sa Face to Face. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na lagi pong nagpapaalala na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, Pinabayaan nila ako. Becky, puno ng hinanakit sa mga kapatid. Kabarkada mo may kasalanan kung bakit ka nakulong. Nagkamali na nga ako, di ba? Sana dun sa pagkakamali ko, itayo nila ako, hindi yung pinabayaan nila ako. Para makaganti, pensyon ni tatay kanyang sinarili. Naku po, pag pupunta sa tindahan, sinasabi niya, magsilayas nga kayo dyan, mga patay gutom, dadalaw. Yung tabuyan niya. Kulang pa yung dinadanas nila ngayon. Ang asawa ng kanyang mga ate, kanya ring inakit. Jowa ng sisterette mo yon. Wala siya kailang, basta sa akin siya. Masaya ka na nagamit mo sila para makabawi sa mga kapatid mo. Face to Face, ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.